Proverbs 3, chapter 5, di ba? Sabi ron, trust in the Lord with all your heart. Do not lean with your own understanding. So, medyo popular itong verse na ito. So, kaya po ito po yung pinili ko sa ngayon ay minsan yung mundo ginagalawan natin, yung mga nakikita natin, yung mga nakasalamuhan natin, ay minsan nakakasmayan dahil yung pagtitiwala natin, yung trust natin sa kanya. Minsan nasisira, even yung mga government natin, diba? Ang dami mga pangako na napapako, and then kapag nakukuha na sila, nakadoklok na sila, ay hindi nangyayari. Dahil kasi yung tiwala, minsan nakaka-frustrate yung mga tiwala na ibinibigay. Even sa mga relationship, di ba? Minsan yung tiwala mo sa kung sino man yung may boyfriend dito o girlfriend, nawala pa sa kanila. Nawala pa, Tumulong sila lahat. So, minsan yung tiwala, di ba? Pag nasira yung tiwala, ay parang nakaka-frustrate, di ba? Nakakainis din kasi kapag bigay mo yung tiwala mo, tapos ganun-ganun lang masisira, di ba? So even sa mga relationship, even sa mga magkakaibigan, di ba? Nabubuo yung tiwala. Kapag nagkaroon ka ng tiwala bilang sa magkakaibigan, di ba parang ang lahat ay magaan, lahat yung, kumbaga yung nagiging open ka na sa kaibigan mo dahil kasi isasabi mo na lahat kung ano yung gusto mong sabihin dahil kasi andun yung pagtitiwala mo sa kanya. So ganun din po yung pagtitiwala natin sa Panginoon, di ba? Minsan yung pagtitiwala natin sa Panginoon, mahirap magtiwala kapag meron tayong mga pinagdadaanan. Mahirap magtiwala kapag merong nakikita natin sa mga tao, yung tiwala, yung frustration natin, parang minsan yung tiwala din natin sa Lord ay nag-iiba. Minsan nababawasan, di ba? Kaya napili ko itong verse na to kasi I've been struggling sa mga bagay na sitwasyon sa buhay. Ayun nga, katulad ng sabi ko kayo na minsan may tiwala o may pinagdadaanan kang hindi maganda. Last week kasi, i-share ko lang, last week kasi I've been in medical sa laboratory. So, nakita ko kung may bago na namang nakita sa akin. Usually before, nakikita lang yung pagtaas ng cholesterol. Pag, ano ba nakikita sa akin? Yung cholesterol, yung fats. Ito ngayon, no? So, may nakita sa akin bago ngayon, sugar. So, sabi ko parang another, ano naman, so another, parang gamutan na naman. So, although yung mga cholesterol, so sabi sa akin ng physician, i-test ka namin ulit. So, kapag tawag na ito, elevated ulit yung sugar mo, so it means meron kang diabetic. Sabi sa akin gano'n. So, nag-search na ako kung ano yung blood sugar, so gano'n. So, itong next ko, nakita ko kahapon, nag-email ako. So, meron another findings. Hindi naman sinasabi, pero elevated eh. So, ibig sabihin, hindi normal. Hindi kaya ba Ayun po, wala lang ako by Monday kung ano yung sasuggest ng doktor. So, nakita ko naman yung result is elevated na naman. So, sabi na, ano kaya ito? Elevated na naman yung sugar ko, which is, wala rin, so kami, hindi naman kasi kami nakikita tayo kung ano yung pakiramdaman natin. So, ibig sabihin, parang sa ganung medical, i-prevent kasi kung ano yung mga nakikita sa'yo. So, either na bibigyan ka ng gamot or for medication, something na gano'n, para masabihan ko kung ano yung mga bawal. So, ayun yung iniisip-isip ko. And then, sabi ko, minsan, dumarating sa punto na, paano, ganito, di ba? Minsan ganun tayo, pag may mga alalahanin tayo, di ba? Paano na, anong gagawin, di ba? Naligaga tayo. And then, ito naman sa sitwasyon ni Ina, which is, alam naman natin na meron siyang positive siya, and then, medical siya nung nakaraan. So, at her age, she's 42 na, so sa mga ganong babae is, mahirap na kapag merong magbubuntis. So masyadong sensitibo kapag ganong age, which is sabi rin naman ng doktor sa kanya. So, and then nag-ano rin sa akin, paano yan kapag umalis ka na, makakasama. So parang nag-umuri na rin ako. Diba? Kasi syempre pag umalis ako, sino yung mga kasama niya. So, ito mga bagay na gano'n. Minsan mahirap. Yung tiwala, yung trust natin, minsan parang nayayanig. Diba? Nayayanig sa mga ganong sitwasyon. Pero this Bible reminds sa akin na trust in the Lord with all your heart. Amen? So parang inaalala sa akin ng Lord, magtiwala ka sa akin na hindi lang sa magagandang sitwasyon. Hindi lang sa mga bagay na okay yung kalalagayan natin. Diba kasi masarap magtiwala yung mga panalangin natin ay nasasagot. Masarap, madaling magtiwala sa Panginoon kapag nakikita na natin ang kasagutan sa ating mga prayers. Kaya po ba, di ba?
So, trust in the Lord with all your heart. So, ang dami po ron. So, meron po akong mga points na i-share po sa inyo. Complete trust in God. Ibig sabihin, kompleto pagtitiwala sa Panginoon. So, ibig sabihin, trusting in the Lord requires wholehearted commitment. So, ibig sabihin, yung pagtitiwala dapat talaga natin sa Panginoon ay buong puso. Diba? At hindi yung partial, it's not partial. So, ano yung sabihin ng partial? Yung bahagya, yung pagkonti-konti. Yung konti lang, yung magtitiwala ka ng half-hearted, magtitiwala ka ng konti, magtitiwala ka dahil kasi meron kong nare-receive ng mga bagay na pinag-pray mo. And then, sabi rin doon na it's not conditional. So, walang kondisyon. Minsan, kapag titiwala natin kapag may kondisyon. Amen po ba? Diba? In return, dapat may kasagutan. Diba? Even sa mga love life, sa mga mag-partner, diba? Magtitiwala ka lang kapag nakuha mo na yung oo niya. Diba? Sa mga mag-boyfriend, buti mawala rin ito. Tingin mo po talaga sila. All single, diba? Tama ba Minsan, conditional, diba? Yung pagtitiwala natin. And then, rejecting, number 2, rejecting self-reliance. Yung tiwala sa sarili. Diba minsan, yung tiwala sa sarili, although tiwala sa sarili andon, pero minsan tayo mismo yung gumagawa ng solusyon sa mga bagay na nilalapit natin sa Panginoon, di ba? Kaya nga sabi rin, rejecting self-reliance. Di ba dapat yung tiwala natin sa sarili ay hindi tayo nagdidepende sa sarili lamang natin. Kung hindi nagdidepende tayo sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Learning on your own understanding. Sabi ko nga kanina, sometimes it leads to pride and error. Diba, minsan yung tiwala, yung sobrang galing natin, akala natin, minsan it will lead some pride, di ba? At nakikita naman na po natin yung mga magagaling na tao sa ating lipunan ay sino yung kanilang itinataas? Yung sarili nila, di ba? And then it will lead also in error. Sometimes, yung tiwala natin sa sarili na hindi natin sinasangguni ang Panginoon, hindi natin nilalapit sa Panginoon man siya, minsan it will fail sa mga bagay na gusto natin, di ba? Maraming failure sa buhay natin. Pero kapag ang bagay na nilalapit mo sa Panginoon, for sure, hindi mag-fail yun. Dahil kasi alam ni Lord kung ano yung nais mo eh. Alam ni Lord kung ano yung dapat na ibigay niya sa iyo. And then, we must recognize our limitation. Sometimes beyond on our limitation, minsan, di ba, masyado nating nagdidepende sa sarili natin. And then seek God's wisdom. Amen. So dapat hinahanap natin yung wisdom ng ating Panginoon. Amen. So paano natin makikita yung wisdom ng Panginoon? Di ba? Through prayer, pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng salita ng Bible, pakikinig sa mga preaching na ating ninanamnam. Amen. And then number 3, faith in action. Trusting God involves faith. Trusting God involves obedience. Trusting God involves rely on His guidance. Minsan yung obedience, minsan mahirap sundin eh, di ba? Minsan yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon, hindi natin nauunawaan. Minsan even yung sa mga pagsunod natin sa ating mga magulang. Minsan, mga maliliit lang na bagay na sinasabi sa atin ng mga magulang, magwalis ka, mamaya na po. Di ba? Magugas ka ng plato, mamaya na po. Di ba? May mga bagay na gano'n, di ba? So dapat gano'n din sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kasi ang pagsunod natin, ang obedience kasi, isang worship din yun eh. May tandaan ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga napakalaga din ang pag-obey natin sa ating Panginoon. And then number 4, heart alignment. Pinaka-importante sa lahat, yung puso natin. Our heart must be aligned in God's will. Di ba? So dapat laging tama yung puso natin sa ating Panginoon. Kasi kung yung puso mo hindi tama sa Panginoon, paano ka magtitiwala sa Diyos kung meron ka? Amen po ba? Amen. So it requires regular prayer. Ayun nga, sinasabi ko kanina. So dapat palaging panalangin. Study His Word, reading His Bible. Openness to the lead of the Holy Spirit. Dapat lagi tayong bukas, lagi tayong accepted, di ba? Even yung Holy Spirit ay hindi magsalita sa iyo, di ba? Ang sabi nga sa Bible sabi, open rebuke is better than hidden love, di ba? Minsan nare-rebuke tayo sa mga bagay na nagagawa natin na hindi tama, di ba? Minsan ang isang bagay na pagbubukas ng openness to the Holy Spirit, minsan yung pagtutuwid sa atin, yung pagtatama sa atin. Amen? So number 5, wisdom from above.
Ibig sabihin ito, wisdom from above. Saan pa nagagaling yung wisdom na meron tayo? Di ba? Wisdom, it comes from the Lord. Amen? So para mas maunawaan natin yung wisdom through our Bible, pagbubukas natin yung salita ng Diyos, sa ating regular prayer, sa patuloy nating panalangin sa ating Panginoon, ay andun yung wisdom ng ating Panginoon. Amen. So mabilis lang po ako and then conclusion po. So this Bible verse command us to trust in the Lord at all times. So dapat yung pagtitiwala natin sa Panginoon, especially sa mga difficult times ng ating buhay. But the Lord remind us to this verse na sa bawat tibok ng ating puso ay nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kaya ginamit ito yun, trust in the Lord with all your heart, di ba? Di ba ano ba yung tibok ng ating puso? Mabilis, mabagal, sakto lang. Kasi pag mabagal, hindi maganda. Kapag mabilis, hindi rin maganda, di ba? So sakto lang, di ba? Ganun ang kagaling ng ating Panginoon. Kaya yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon, sa bawat tibok ng ating puso, dapat andun lagi yung trust natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, at hindi sa mga bagay na kaya natin gawin, kung hindi sa mga bagay na magagawa ni Lord. Amen? So, our God, sabi nga po sa Isaiah 55 verse 8 to 9. So, let us open our Bible. Sige po, basahin po natin. Ano po sabi Lord? Isaiah 55. Ano ang Isaiah? Isaiah 55 verse 8 to 9. Sige po, basahin po lang. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. 9. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Amen, diba? For my thoughts are not your thoughts. Even your ways is not my ways, diba? So sabi ng Panginoon, yung kaisipan natin ay mas higit pa sa kaisipan ng ating Panginoon, diba? Even yung mga plano na meron tayo sa buhay. Minsan yung plano natin ay alam natin mas makakabuti sa atin. Pero kapag inilatag natin sa ating Panginoon yun, alam natin na mas the best yung plano. Si Lord naman laging the best yung binibigay sa atin. Amen. Amen po ba? So, our God is great. He is awesome. He is faithful. He is wonderful. He is merciful. Amen? Amen. Amen. Be the glory. Yun na po. Yun po. Nagtatapos. Salamat po. Kasi hindi Kuya Jet. Na pwede po mag-testimony. Oh yes, of course! Go! Ano po, nung Tuesday po kasi, si Papa po, nagkasakit po. Papa? Opo, Papa ko po. May sakit po talaga siya sa kanan po, hindi na po siya makalakad. Tapos po, inatake po siya ng sobrang taas na lagnat po. Sobrang yun po na katawan po ni Papa. Tapos po, nakawag na po sa puso niya po, nahihirapan po siya huminga. Hindi na po Sino kasama niya? Si Mama po. Saan ka? Nasa ano po, taas po. Okay. Tapos, ano po, nahihirapan na po huminga si Mama. Tapos po, ano po, pinababa po ako ni Mama. Pinabantayan po sa akin si Papa ko. Kasi po, bibili mo ng gamot si Mama. Tapos ako po, habang nandun po ako, hinawakan ko po yung ulo ni Papa. Nanalangin po ako. Tapos po, nung pagbalik po ni Mama po, napapansin ko po si Mama. Ano po, nababalisa ako si Mama. Na ano po, natatakot po siya. Tapos ako po, yung nararamdaman ko po, iba po yung nararamdaman ko. Yung nararamdaman ko po nun, yan po, galak na galak po ako, masaya po ako kasi po, alam ko po na yung Papa ko po, hindi ko papabayaan ng Diyos. Amen. Tapos, ayun po, nagtiwala po ako sa Diyos na buong puso ko po na papagalingin po yung Papa ko po. Tapos sumakit na po ako sa taas po na. Nagbasa po ako ng Bible. Pagkatapos ko po magbasa ng Bible, bumaba po ako. Nakita ko si Papa, nakaupo na po. Tapos maayos na po yung paghinga niya po. Nawala po yung sobrang taas na pong lagnat. Amen.